K-Channel News with Comedy Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagsulong ng kalokohan. Sa ulo ng ating mga nagkatarantaduang balita. Mga malalakas na ulan at hangin dulot ng bagyong Christine, damang-dama sa barangay Manga kahit pa sa kalagitnaan ng fiesta. Mga iba pa mga karating barangay, damang-dama din. Samantala, sa Bacolod at iba pang bahagi ng Negros Occidental, damang-dama rin ng ulan at hangin na dulot ng bagyong Christine. Isang rebultong manok sa Campuistuhan Resort sa Negros Occidental, kinilala na ng Guinness World Records bilang pinakamalaking building sa shape ng isang manok. Isang pampasaherong bus bumangga sa isang kahoy sa Alegria sa Cebu. Mga car show display para sa darating na mga Mascara Festival hindi na magaganap sa mga susunod pa na mga taon. Ang dahilan, alamin. At isa sa mga membro ng One Direction na si Liam Payne, pumanaw na sa edad na 31. Ang buong mundo nagluluksa sa kanyang pagpanaw. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi, magdamag sa inyo lahat. Ako po si Antonio Fuentes. Ako po si Rizal Slayer at narito na ilan sa mga nagkatarantaduang mga balita ngayong 31 ng Oktubre taon 2024. Damang-daba sa barangay Manga ang ulan at hangin dulot ng bagyong Christine. Kahit pa man sa sama ng panahon ay tuloy pa rin ang selebrasyon ng kailamang kapistahan ni Nuestra Señora de los Remedios. Makikita niyo naman na kung gaano kahangin at ulan sa nasabing barangay. Kahit pa man sa karating barangay nito na barangay sa Lagbaya at Kabadyangan ay damang-daba ang lakas ng ulan na may paghalo ng hangin. Noong nakaraang linggong kabilang sa Tropical Signal No. 1 ang Visayas, kabilang na ang Cebu na nagdulot ng mga matinding ulan at hangin, lalong-lalo na sa mga kubulong-bunduking barangay, kabilang na ang barangay Manga. Ulan at hangin dulot ng bagyong Christine, damang-dama rin sa Bacolod at sa bahagi ng Negros Occidental. Nagbabalita si VT Ethan. Ramdam na ramdam ang malakas ng pag-ulan at pagbuhos ng hangin dito sa lungsod ng Bacolod City nito nakarang Martes, Miyerkules hanggang Huwebes. Sa pag-ikot ng Sea Patrol Bacolod at K-Channel Bacolod, ilan dito sa mga lugar dito sa lungsod ng Bacolod ay naka-eksperyensya ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagbuhos ng hangin na kung saan sa kasagsagan pa ng Mascara Festival 2024. Nitong Sabado, binaha ang SM City Bacolod kung saan malakas na pagbuhos ng ulan ang nangyari nitong Sabado ng gabi. Dahilan ng ilan sa mga pasahero ang stranded at nakisawsaw na sa buhos ng baha. Buti pa nakalusot pa ang tricycle at motorized jeepney at mga taxi dahil hindi naman hanggang tuhod ang nasabing baha. Ilan dito sa mga pasahero at mga motorista ang umakyat na mismo sa may fence
para iwas din na makisawsaw sa baha dala ng bagyong Christine. May mga ilang portion dito na nasabing hindi pa naayos ang drainage dahilan ng pagbaha dito sa SM City Bacolod, at sinubukan pa natin na pumunta dito sa mismong baha pero hindi naman hanggang tuhod ang nasabing baha. Medyo nahirapan lang ang ilan sa mga motorista at mga pasahero ang makasakay sa nasabing modernized jeepney at traditional jeepney. Samantala, ikinansila ang biyahe ng mga Ro-Ro vessel at fast craft dahil itinaas sa signal number 1 ang probinsya ng Negros Occidental, kasama na dito ang Bacolod City at Escalante City at San Carlos City. Ilan dito ang kinansila ang biyaheng Bacolod to Dumangas, Bacolod to Iloilo, Escalante to Tabulan at San Carlos to Toledo City, Cebu. Dahilan ng pagbuhos ng malakas na ulan, dala na may hangin na may dala ng bagyong Christine. Samantala nitong Huwebes, itinanggal na ng Pag-asa ang signal number 1 para sa Negros Occidental, kung saan pwede na makabiyahe ang San Carlos to Toledo, Escalante to Tabuelan. Samantala, wala pa rin biyahe ang Bacolod to Iloilo at Bacolod Dumangas dahil naka-signal number 1 pa rin ang porsyon ng probinsya ng Panay. Naka-lift na sa signal number 1 ang lahat na probinsya ng Negros Occidental, pero ang ramdam pa rin ng hangin at ulan nagpapatuloy pa rin kahit wala ng signal number 1. VT Ethan, K-Channel News, Bacolod City. Opisyal nang kinilala ng Guinness World Records ang Rooster Hotel sa Talisay City, Negros Occidental bilang pinakamalaking istura ng hugis manok sa buong mundo. Ang 150 na talampakan ng gusali ay pag-aari ni Ricardo Cano Tan, ang nagdisenyo nito bilang parangal sa mga tagapag-alaga ng tandang sa lalawigan. Ang Rooster Hotel ay may 15 silid at nagsisilbing simbolo ng paggalang sa mga tagapag-alaga ng tandang na nagbigay ng trabaho sa maraming tao noong panahon ng pagbagsak ng industriya ng asukal sa Negros Occidental. Inaasahan na magiging isang pangunahing atraksyon ng turista ang Rooster Hotel na magpapalakas sa turismo at ekonomiya sa lalawigan. Isang bus ang nasalungkot na sa aksidente ng Kotkoton, Santa Filomena, Alegria, Cebu City noong ika-23 ng Oktubre. Alas 8 ng umaga ang aksidente ay naganap dahil sa malakas na bagyo na dulot na sa isang bus na bangga sa isang puno. Walang na iulat na malalaking pinsala na nasabing insidente. Wala na maganap na karsyo sa darating na Maskara Festival sa mga susunod na taon sa Bacolod. Ito ay matapos na kahit anong mga pag-alala ay sinatigas ng mga bato ang mga ulo ng ilan sa dumalo sa karsyo. Nagbabalita si VT Ethan. No more public sports car display sa mga susunod na mga Mascara Festival events in the future. Ito ay inanunsyo sa isang post matapos ang sunod-sunod na mga bad behavior ng ilan sa mga attendees na pumunta sa car show nitong October 18, Biyernes ng gabi. Isa na dito ang dahilan ang mga bad behaviors ng dumalo nung nakaraang araw. Sinabi sa post, sa kabila ng paggamit ng mga pulang kordon, maraming paalala at blowhorn, maraming dumalo ang patuloy na pinabaliwala ang mga panuntunan ng kaganapan sa nasabing event. Kasama sa mga gawin na ito ang paghawak ng mga sasakyan, pagsandal sa mga display at pagtawid sa mga pinagigipitang lugar. Dahilan ng kawalan ng paggalang at disiplina sa nasabing event. Dahil sa insidente, inanunsyo mismo ng management na hindi na magkakaroon ng public sports car display sa mga darating na mga Mascara Festival in the future. Mga balita mula dito sa lungsod ng Bacolod City. VT Ethan, K-Channel News, Bacolod City. Sa huling balita, dead on the spot ang isa sa mga membro ng One Direction na si Liam Payne sa edad na 31. Ito ay matapos na nahulog mula sa ikatlong palapag mula sa balkonahe ng isang hotel sa Buenos Aires sa Argentina. Nagkaroon si Payne ng mga injury at severe head trauma na nagresulta sa kanyang pagkamatay.
Wala namang foul play ang nangyari sa insidente. Nagluluksa ngayon ang buong showbiz industry, mga fans ng mga One Direction at mga iba't ibang mga personalidad sa buong mundo. Nakilala si Pain sa X Factor, isang dekada na ang nakaraan at napunta at napasali bilang member ng One Direction na naging boy band phenomenon. Nag-concert ang One Direction noong 2015 sa Pilipinas. Kabilang na noon si Pain. Bago muna tayo magtatapos, kapapasok lang, mayroon ng kapapasok na balita. Natapos na ang weekly program at inaabangan ng mga kabataan ang Pinoy Big Brother Gen 11. Inanunsyo na si Fiang Smith ang nagwagi bilang big winner. Sa buong season, ipinakita ni Fiang ang kanyang tunay na sarili, kaakit-akit at katatagan na nakuha sa puso ng mga manonood. Ang kanyang kwento at ang kanyang malapit na ugnayan sa mga kapwa housemates ay nagpatunay sa kanyang katanyagan sa mga tagahanga na nagpapatatag ng kanyang lugar sa kasaysayan ng PBB. Dili ako ang gahimo ani, si CCAI ang gahimo nini. Bilang big winner, si Fiang ay nakatanggap ng ng prize packages na kinabibilangan ng isang brand new house and lot mula sa Vista Land and Livescapes Incorporated, libreng biyahe papuntang Korea at Lazada ambassadorship na nagkakalaga ng 400,000 pesos. Ang ibang finalista na kilala bilang Big Four ay nakatanggap din ng mga premyo at pagkilala. Si Wayne Salmar ay pumapangalawa na may 26.5% of votes at nanalo ng 500,000 pesos. Colette Madelo ay pumangatlo na may 25.91% of votes at nakatanggap ng 300,000 pesos. Si Kai Montinola naman ang pang-apat na nakakuha ng 17.38% of votes at umuwi ng 200,000 pesos. Kasama ang mga espesyal na premyo mula sa Pons at Cream Silk. Lahat ng apat na finalists ay nakatanggap din ng round-trip package sa Korea at naging opisyal na last affiliate ambassadors ng Lazada. Ang finale ng PBB Gen 11 ay nagmarka ng isang makasaysayang sandali para sa digital viewership ng mga Pilipino. Nakakuha ito ng record-breaking na 2.2 million combined views sa iba't ibang platform ng ABS-CBN. Nalagpasan ng dating record na hawak ng FPJ's Batang Quiapo at 2023 Miss Universe Philippine Coronation Night. Ang Big Night ay isang malaking kaganapan para sa PBB na napakita ng tagumpay ng season at ang patuloy sa suporta ng mga manonood. Sa ngayon po talaga, wala pa po talaga akong plans. Kasi nga, hindi pa po masyado nagsisingkin sa akin. Na big winner ang babae! So, feeling ko, paglabas ko po, doon pa lang po magsisingkin sa akin lahat and doon pa lang ako magkakamera ng mga plans talaga. Pero feeling ko talagang i-cherish ko muna itong moment na to! Enjoy the feeling, enjoy the moment. Acknowledge ko muna. Ang masasabi ko po sa kanila is very thankful po talaga ako na sinuportahan nila ako from the very start na ilang beses na nominado ang babae. Grabe. And hanggang sa dulo po talaga sinuportahan nila ako. No words can express how much thankful I am. So very thankful po talaga ako. Thank you everybody. Actually, I wasn't thinking of the places anymore. Parang I'm just so excited na nabilang ako sa Big Four. It's a big honor na nandito ako ngayon. This was crazy when I went out, daming tao doon. Yeah, I feel grateful po. Sabi ko, hello, bakit ako wala akong malalaking mga na kulit? Bakit nakita ko sila JP, sila Rain, Kaya Rain, ganun. Tapos po, na-shock po ako na pagkalabas ko po sa stage na may malaking kulit doon. Tapos kulit. Ha? Meron pala? Sabi ko ganun, so na-shock talaga ako, super. Sabi ko lang po, kung para sa akin. And I was just so happy po to even be nandun sa position na yun. Gulat ako na I'm there, so I'm just, feeling the moment and I'm like, oh my God, yeah, amazing. Kasi I'm so happy po for Fiang and I'm so happy for everyone po, so proud of us po. Wow, Big Four! Nung nasa posisyon po talaga ako na yun, nasa isip ko na lang na kung anong mangyayari. Hindi naman po ako nag-expect na ako yung big winner kasi nga wala naman po akong alam tungkol sa outside world. So, I lift up everything to God na lang po talaga na sabi ko, God, ikaw nang bahala. If gusto mo maging big winner,
thank you. If not, I'm still grateful for this opportunity. So yeah, yun po. So very, nung moment na yun, ako big winner. Oh my God. Talaga? Wait, Eme? So, nasa balita, sa kakapapasok na balita nga nadaog si Piang as a big winner sa PBB Gen 11. Ikaw, sa may, what you say about sa news latest sa PBB? Congrats di kong Piang. Ang pangutana, ibaw ka sa tapos PBB. Ako po. Ano pa? Nakibalo ka nga si Piang may daog. Kailan ang Piang? Wala. Ako po. Kami dere mga nagsalat kami wala kami kalibutan sa PBB, puro sa mi okay. Amo TV nga rin, di mo pa may signal. Cellphone nga rin, magamit pa another purpose. Dili ingon na nag-backlash mi about ha, pero ang mga dili kay mi kanang hilig sa mga PBB nga mga moments. Pero dawat ming mga balita about mga ingana. Yan, nagtatapos ang mga nakatarantado mga balita. Ngayon katatapos, 1 ng Oktubre, taon 2024. And hope you enjoy, guys. If you enjoy, just click in subscribe button and the like and share it with your friends. In the what? In the what? What? What do you mean? What do you mean? So, alala ka muna na i-counter sa counting of Christmas. Nandito yung mga, yan dito sa baba, ang counting days of Christmas dahil nalimot na ko ang pila na takaadlaw gikan sa Pasko. And para sa September episode, we are very sorry para sa makabar sa tong tungkol kayo lang sa paghawling ni Kibuloy, sa paghuli ni Gu, pagdalo ni I Show Speed sa Pilipinas. Sorry, hindi namin makam because of some other circumstances, busy sa schoolworks, busy sa projects, kung alam nyo lang kung anong dinanaraanan, so ganun, we're same as Tonyo, minsan lang kami makapag-communicate, so ganun lang nangyari. At so ngayon, this is the end of the episode, at dyan natatapos ng mga nakatarantad ng mga balita. Advance Happy Halloween, magandang araw, gabi sa lahat. Magandang araw magandang araw at gabi.